Si Boruto nga ang kinikilalang killer o pamatay sa 7th Hokage na si Naruto Uzumaki, isang outsider na wala ngang utang na loob sa pag-aalagang binigay sa kanya ng Konoha, isang rogue ninja. Yan nga yung mga bagay na naging bansag kay Boruto for the past 3 years dahil nga sa omnipotence shinjutsu na tinrigger nga ni Kawaki dito kay Ada. Ang Omnipotence, isang shinjutsu ng Otsutsuki clan na may kakayahan nga na baguhin ang history at manipulahin ang utak ng lahat ng nilalang sa buong planeta. At dito nga sa Boruto 2 Blue Vortex, yan nga yung nangyari. Ngunit dito nga sa time skip ay nagsisimula na ngang magbago ang lahat. Unti-unti na ngang nababago ang pananaw ng lahat ng tao sa ating bida na si Boruto. At mula nga sa pagiging mag-isa lamang matapos ang Omnipotence Shinjutsu phenomenon ay dito nga sa latest chapter ng Boruto 2 Blue Vortex chapter 12 ay may naipon na ngang 16 allies o kakampi itong si Boruto na naniniwala nga dito kay Boruto. So sino-sino nga ba yung 16 characters na ito at paano nga ba binago ni Boruto yung isip at opinion nila para maniwala na hindi nga siya kalaban at siya nga ay kakampi ng Konoha. Magandang video nga ito guys kaya tapusin natin. Pero bago nga tayo magsimula ay ipapakilala ko nga muna sa inyo ang X-World. Dito nga sa X-World ay pwede kang kumita ng pera kahit hindi ka naglalabas ng kahit pisong butas mula sa bulsa mo. At uunahan ko na kayo, hindi nga ito sugal. By playing casual games tulad nitong Sprint Run ay mabibigyan ka nga ng rewards na tinatawag nga na Build at World Tokens na pwede mo nga i-convert into Bitcoin, Ethereum at USDT na pwede mo nga i-exchange into real money. For example, ganito nga kabilis ma-i-convert ang USDT ko papunta dito sa aking GCash account. So withdraw lang ako dito ng USDT into GCash, then wait lang natin yung process saglit, then a few seconds later, makikita nga natin na nag-reflect na itong USDT sa aking GCash. Sobrang simple at bilis nga ng process. At kung makikita nyo, sobrang daming beses ko nang nag-withdraw dito guys. Tamang laro lang ako at naglilibang lang at wala nga akong nilalabas kahit piso at hindi nga nauubos ang pera ko tulad ng sa mga online casinos na nakakasira nga ng buhay. Dito sa X-World, maglalaro ka lang, pwede ka rin mag-trade ng NFTs, nakakalibang. So paunahan na lang kayo guys dito ah. Ito nga yung gift code na naglalaman nga ng 30 to 300 pesos worth of tokens. Pwede nyo nga gamitin o i-withdraw. Play and also invite your friends para mas madagdagan pa yung rewards nyo. Mas marami kayong mai-invite, mas malaki nga ang earning potential nyo. So ano pang hinihintay nyo? Dali na, nasa description nga ang download link. Nakapin din yan sa comment box below. Matapos ngang malabelan si Boruto bilang isang traitor at kalaban ng Konoha, halos wala ngang ni isang tumulong dito kay Boruto. Dahil yung mga kaibigan nga ni Boruto tulad ni Mitsuki, Shikadai, Shikamaru at iba pa ay itinuturing nga siyang kalaban. Ngunit dito nga ay may dalawang karakter na hindi nga naapektuhan ng Omnipotent Shinjutsu at hindi nga na-brainwash nito. Una nga dito ay walang iba kundi si Sarada. Hindi nga siya apektado ng Omnipotence for some reason. Ang spekulasyon nga nating lahat ay dahil nga ito sa relasyon ni Boruto dito kay Sarada. Dahil meron ngang pagtingin itong si Sarada dito kay Boruto. Ang theory nga ay maaari nga na hindi nga maaapektuhan ng Omnipotent Shinjutsu ang isang nilalang nga na in love sa isang Otsutsuki. At sa buhay nga ni Sarada ay si Boruto nga yung Otsutsuki na ito. Si Sarada nga yung una at ang pangalawa naman ay walang iba kundi itong si Sumire. Na tulad nga ni Sarada ay for some reason nga ay hindi rin apektado ng Omnipotence at charm ni Ada. Dahil may gusto nga rin siya dito kay Boruto. Sila nga yung unang dalawa na nakapansin nga sa kakaibang pagtrato ng mga tao kay Boruto bilang kalaban at nalito nga sila noong una kung bakit nangyayari ito. Ngunit pinili nga nitong si Sarada at Sumire na isikreto nga yung katotohanan ng lahat na manahimik muna at magpanggap na hindi nga apektado ng Omnipotence dahil maaaring nga na ituring din silang kalaban ng Konoha kung agad-agad nilang kakampihan si Boruto. Ang pangatlo nga sa mga naging kakampi ni Boruto matapos nga ang Omnipotence phenomenon ay itong si Sasuke Uchiha. Hindi nga tulad ni Sarada at Sumire, itong si Sasuke nga ay initially affected ng Omnipotence at naniniwala nga talaga si Sasuke sa nakatanim sa utak niya na si Boruto nga ang pumatay talaga kay Naruto. Habang si Kawaki naman ang kanyang tunay na disipulo from the start, yung tinuruan nga niya ng Vanishing Rasengan at kasama nga niyang lumaban kay Momoshiki kasama si Naruto. Pero dito nga mas piniling paniwalaan ni Sasuke yung kanyang anak na si Sarada kesa sa sarili niyang judgment. At ito nga yung rason kung bakit tinulungan nga niya na makatakas si Boruto mula sa Konoha at tinuruan nga itong si Boruto ng lahat ng techniques at mga bagay-bagay na alam niya for more than a year bago nga siya maging isang puno matapos siyang matalo sa pakikipaglaban dito against kay Code at sa mga Claw Grimes. So dito na nga guys magsisimulang maging interesting ang lahat. Ang pang-apat na naging kakampi nga ni Boruto ay ito ngang si Kashin Koji. Matapos nga maging puno itong si Sasuke, mag-isa ngang naglakbay si Boruto bilang isang rogue ninja. At along the way ay nagkatagpo nga si Boruto at itong si Kashin Koji. At mula nga noon ay itong si Kashin Koji nga yung naging kakampi ni Boruto at marami nga ring bagay ang itinuro si Kashin Koji dito kay Boruto.
For example, kinumpirma nga sa Boruto official database na itong si Kashin Koji nga ang tumulong kay Boruto upang matutunan nga ang Flying Raijin technique na signature technique nga ni Minato Namikaze. At sa tulong nga rin ni Kashin Koji ay nagawa ngang maging kakampi ni Boruto ang isa pang malupit na karakter at ang panglima. Ito nga ay walang iba kundi si Orochimaru. Mukhang matapos ngang makatakas ni Kashin Koji mula sa laban niya against kay Ishiki Otsutsuki, itong si Orochimaru nga yung naging pinakabagong kakampi ni Kashin Koji. At matapos ngang makatagpo ni Kashin Koji itong si Boruto, ay mukhang dinala nga ni Kashin Koji si Boruto sa hideout nga nitong si Orochimaru. At dito nga ay mukhang naniwala nga rin si Orochimaru na hindi nga talaga itong si Boruto ang pumatay sa 7th Hokage na si Naruto. Maaari nga rin na maraming bagay ding natutunan si Boruto mula kay Orochimaru. At totoo yan, may pruweba ako dahil may gagawin nga akong video tungkol dito, abangan nyo yun. Pero itong sinasabi ko nga dito ay may proof. Nakita nga natin yan sa chapter 9. Yung scene na kung saan makikita nga natin si Kashin Koji at Boruto na nag-uusap nga dito sa loob ng hideout nitong si Orochimaru. Yung hideout na napuntahan na rin ni Naruto at Sasuke noon sa early arcs ng Boruto. Matapos nga ang 3 taong time skip, ay finally ay bumalik na nga si Boruto sa Konoha upang tulungan nga ang Konoha mula sa threat nitong si Code, Clawgrimes at ang Ten Tails. At sa proseso nga ng pagtulong dito ni Boruto, ay ang pinakamatalinong ninja nga ng Konoha na si Shikamaru nga ay narealize din na hindi nga kalaban nitong si Boruto. At ang tunay nga doon na pangalan ni Boruto ay Uzumaki Boruto. At dito nga sinimulang tulungan ng ikawalong Hokage na si Shikamaru si Boruto ng patago dahil naniniwala nga siya nakakampi nga si Boruto. At dahil buo nga rin ang tiwala nitong si Ino Yamanaka sa IQ at intellect nitong si Shikamaru, ay nagtiwala nga rin siya dito kay Boruto at hindi nga sa memorya at paniniwalang nakatanim sa utak niya. At syempre ganon din dito ang leader ng Anbu Black Ops na si Sai dahil siya nga rin yung unang nakarinig ng conversation sa pagitan ni Amado at Sumire na kung saan na-realize nga ni Amado na baliktad nga daw yung mga nangyayari kumpara sa memoryang nasa utak niya. Dahil ang natatandaan nga daw ni Amado ay hindi nga daw modified ang katawan ni Kawaki ng scientific ninja tools. Dapat nga ay yung katawan ni Boruto yung mayroong mga modifications pero baliktad nga yung nangyayari dito. Dahil bilang scientist nga ay alam nga nitong si Amado kung ano yung mga bagay na siya lamang yung kayang gumawa. At alam nga niya na yung katawan nga ni Kawaki ay siya yung nag-modify. At kahit nga daw yung karma nitong si Kawaki ay alam ni Amado na siya rin yung may gawa. Even though baliktad nga yung sinasabi ng utak niya. And with that, meron na ngang 10 karakter na naniniwala sa tunay na identity ni Boruto Uzumaki. Di pa nga dyan nagtatapos, meron pa. Kasunod nga dyan ay itong si Himawari na even though hindi pa nga niya alam ang katotohanan na si Boruto nga ang tunay niyang kapatid, ay wala naman kasi siyang sama ng loob kay Boruto in the first place. Kahit sinasabi nga ng lahat na si Boruto nga daw ang pumatay sa kanyang ama na si Naruto dahil alam nga ni Hima sa kanyang sarili na hindi nga ito kayang gawin ni Boruto dahil naaalala nga niya yung time na iniligtas nga siya ni Boruto na yung totoo nga ay si Kawaki talaga. Nung time na sinakripisyo nga ni Kawaki yung isang kamay niya upang mailigtas nga ang buhay ni Himawari mula kay Delta noon. At dito nga sa chapter 12 ng Boruto 2 Blue Vortex ay makikita nga natin dito na kahit nga si Konohamaru ay nagsisimula ng mag-isip-isip sa tunay na pagkatao ni Boruto dahil nasasaksihan nga niya kung paano protektahan ni Boruto si Sarada at Himawari. At nakikita rin niya dito kung paano gamitin ni Boruto ang Rasengan to the point na may sarili nga siyang variations ng jutsu na ito. At dito nga ay nagkakaroon na ng respeto si Konohamaru towards dito kay Boruto. Pinrotektahan pa nga niya si Boruto upang successful na maiperform dito ni Boruto ang Rasengan Uzuhiko against kay Hidari. Medyo late na nga ito guys pero hindi ko nakalimutan si Mitsuki na sa una nga ay matindi yung bloodlust at galit kay Boruto to the point na nagkaroon pa nga sila ng one-on-one battle sa chapter 6. Pero dahil nga sa talk no jutsu na ipinakita ni Boruto sa chapter 6 at 7 ay sa huli nga ay finally nalinawan na itong si Mitsuki at itinuturing na nga niyang kakampi at kaibigan si Boruto. Sunod nga kay Mitsuki ay itong magkapatid nga na si Ada at Daemon. So guys, even though itong sa Ada nga ang nag-perform ng omnipotent shinjutsu ay hindi nga niya ito ginusto at sinadyang gawin. Nangyari nga lang ito dahil nga sa influx of emotions na naramdaman nga ni Ada during the time na nakasama nga niya si Kawaki bago ang time skip. Kumbaga si Ada lang yung naging instrumento ni Kawaki sa kanyang mga desires. Kaya nga matapos mangyari ang phenomenon ng omnipotence, ay agad niyang hinanap ni Ada itong si Boruto upang manghingi nga ng tawad. At sinabi pa nga niya dito kay Boruto na hindi nga daw niya itatrack si Boruto at tutulungan si Kawaki na hanapin si Boruto as long as hindi pa pumapasok si Boruto muli sa Konoha. Ibig sabihin ayaw nga rin ni Ada at Daemon na mamatay si Boruto. That makes 14. And lastly, hindi mawawala sa ating listahan itong si Naruto at Hinata. Kasalukuyan nga silang nasa Daikoku-ten dimension ni Kawaki. Pero alam naman nating lahat na yung karakter nga nitong si Naruto at Hinata ay sigurado nga na kahit maging apektado man sila ng omnipotent shinjutsu ay hindi pa rin magbabago yung turing nila kay Boruto bilang anak. At kahit ano nga ang mangyari ay hindi nga nila pagtataniman ng sama ng loob si Boruto dahil parte na nga si Boruto ng Uzumaki family. Dito nga ipinapatunayan ni Boruto na mali nga ang propesiya ni Momoshiki na mawawala nga ang lahat ng meron si Boruto.
Well, naging totoo nga ito somehow, pero hindi nga ito perpektong propesiya dahil hindi nga na-predict ni Momoshiki yung future na kung saan unti-unti ngang babawiin ni Boruto yung lahat ng nawala sa kanya. At yan nga yung nangyayari dito sa time skip. Binabaliktad nga ni Boruto yung maligim na propesiya at tadhana niya. At yan nga guys, yung mga bagong kakampi ni Boruto dito sa Boruto 2 Blue Vortex. Subscribe para sa 300,000 subscribers. Special. Malapit na. Bye-bye.